Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May nakikita bang bagyo na namumuo sa may silangan ng bansa? At alamin din natin ang mga lugar ngayon na makakaranas ng bigla ang malalakas na pag-ulan dulot ng bugso ng amihan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na nakakaapekto ang paglakas ng northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Dahil dito, asahan na magdadala ito ng mas malamig na hangin mula sa ilagan silangang bahagi ng Asya na kadalasan nagdudulot ng mas malamig na temperatura, makapal na ulap at paminsan-minsang mahinang pag-ulan, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Sa forecast weather condition, unahin natin ang lagay ng panahon sa Bicol Region, Aurora, Quezon, gayon din sa Northern Samar at Eastern Samar. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan dulot pa rin ng amihan. Bagamat mahina lamang ang mga pag-ulan, ang dahilan kung bakit ito nararanasan sa mga lugar na ito ay dahil sila ang unang sasalubong ng malamig at mahalumigmig na hangin na dala ng amihan mula sa Pacific Ocean. Kapag tumama ang hangin ito sa kabundukan at kalupaan, nagkakaroon ng cloud formation na siya nagreresulta sa mga light rains o ambon. Sa ngayon, wala namang inaasang malaking epekto mula sa mga pag-ulang ito. Gayunpaman, maaaring makaranas ng bahagyang madulas na kalsada, mas malamig na pakiramdam ng panahon at paminsan-minsang maulap na kalangitan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, para naman sa Metro Manila, buong Visayas, natitirang bahagi ng Luzon, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula at Basilan, inaasahan ng partly cloudy hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng isolated light rains. Ibig sabihin, hindi lahat ng lugar ay uulanin. May mga lugar na maaaring manatiling maaraw habang ang iba naman ay makakaranas ng panandaliang pag-ambon o mahinang ulan. Dahil dito wala ring inaasang significant impact sa mga lugar na ito, ngunit patuloy pa ring mag-ingat lalo na sa mga motorista kapag may panandaliang pag-ulan. Para naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang iba ang sitwasyon ng panahon. Dito ay inaasahan ng partly cloudy skies, ngunit may mga pagkakataong magiging maulap na may kasamang rain showers o thunderstorms dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Kadalasang nabubuo ito kapag matindi ang init sa lupa sa maghapon na nagresulta sa pagbuo ng thunderclouds o mga ulap na nagdudulot ng bigla ang buhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat. Kapag naging malakas ang thunderstorms, posibleng magdulot ito ng bigla ang pagbaha o flash floods, lalo na sa mga baban lugar at malapit sa mga ilog o sapa. May posibilidad din ng landslide sa mga lugar na bulubundukin kapag tuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan. Kaya naman pinapayuhan ng ating mga kababayan sa Mindanao na maging alerto lalo na sa hapon hanggang gabi dahil ito ang mga oras na kadalasang nabubuo at lumalakas ang thunderstorms. Sa kabuuan, mananatili ang amihan ang dominanteng weather system na nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa, habang ang localized thunderstorms naman ang patuloy na nagdudulot ng pabugso-bugsong pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para naman sa wind and coastal water condition, unahin natin ang Northern Luzon at ang eastern sections ng Central Luzon at Southern Luzon. Sa mga lugar na ito, inaasang malalakas ang hangin na nagmumula sa northeast. Dahil dito, ang mga karagatan sa mga baybay ng mga lugar na ito ay magiging rough o maalon na may taas ng maaaring umabot sa 2.8 hanggang 4.0 meters. Kapag ganito kalalaki ang alon, mas magiging delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat tulad ng mga bangka ng mangingisda. Kaya naman pinapayuhan ng ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na bangka na mag-ingat o hanggat maaari ay iwasan muna ang paglalayag lalo na kapag malakas ang bugso ng hangin. Samantala sa buong Visayas at sa eastern section ng Mindanao, inaasahan ng moderate to strong winds na nagmumula sa northeast hanggang north na may moderate hanggang rough na may taas ng alon na abot mula 2.1 hanggang 4.0 meters. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng moderate to strong winds mula sa northeast na may taas ng alon na maaring umabot sa 1.2 hanggang 3.4 meters. Sa ganitong kondisyon, ang dagat ay hindi man sobrang mapanganib, ngunit maaari pa rin makaranas ng paminsan-minsang malalakas na alon, lalo na kapag may bugso ng hangin. Samantala, sa natitirang bahagi ng Mindanao, mas magiging banayad ang kondisyon ng hangin at dagat kumpara sa ibang bahagi ng bansa.
Dito ay inaasahan ng light to moderate winds na nagmumula sa northeast hanggang north na may slight to moderate na alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa kabuuan, ang patuloy na pag-iral ng amihan ang siyang nagpapalakas sa hangin at nagpapataas ng alon sa mga silangan at hilagang bahagi ng ating bansa, habang mas banayad naman ang kondisyon ng dagat sa southern Mindanao. Gamit naman ang International Weather Model, makikita na lalakas pa ang northeast monsoon o amihan sa mga susunod na araw. Ang paglalakas ng amihan ay karaniwang nangyayari kapag mas tumitindi ang high pressure system sa may bahagi ng East Asia, particular sa bandang China at Siberia. Kapag lumalakas ang high pressure na ito, mas malakas nitong tinutulak ang malamig at tuyong hangin pababa patungo sa Pilipinas. Habang bumababa ang malamig na hangin ito mula sa hilaga, sumasabay naman itong kumukuha ng moisture o mahalumigmig mula sa karagatan ng Pacific Ocean. Kapag ang malamig na hangin ng amihan ay naghalo sa moist air mula sa dagat, nagkakaroon ng pagbuo ng makakapal na ulap na siyang nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito, inaasang makakaranas ng mas madalas na pag-ulan ang mga lugar sa eastern section ng Pilipinas, kabilang sa mga posibleng makaranas ng maulap hanggang maulang panahon ang Bicol Region, Aurora at Quezon, gayon din sa eastern Visayas, particular sa northern Samar at eastern Samar, ilang bahagi ng Caraga Region. Sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay maaring light to moderate ngunit tuloy-tuloy sa ilang pagkakataon, lalo na kapag patuloy na dinadala ng amihan ang moisture mula sa Pacific. Bagamat hindi ito kasing lakas ng pag-ulan na dulot ng isang bagyo, ang matagal at tuloy-tuloy na pag-ulan ay maaari pa rin magdulot ng ilang epekto. Posibleng makaranas ng localized flooding sa mga baban lugar, lalo na kung sasabay ito sa high tide o kung ang drainage system ay madaling mapuno ng tubig. Sa mga bulubunduking lugar, may posibilidad din ng minor landslides lalo na kung patuloy ang pag-ulan sa loob ng ilang araw. Bukod sa pag-ulan, inaasahan din ang paglalakas ng hangin sa mga baybaying bahagi ng northern at eastern Luzon na maaaring magdulot ng mas maalon na karagatan, dahilan upang maging delikado ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantala sa Metro Manila, Central Luzon at malaking bahagi ng Visayas, inaasahan naman ang mas malamig na umaga at gabi na isa sa mga pangunahing epekto ng mas pinalakas na amihan. Dahil dito mga kababayan, mahalagang manatiling nakamonitor dito sa ating channel para sa pinakabagong update ukol sa magiging lagay ng ating panahon, at huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan.